pamagat po ng aking mensahe ng Panginoon is that the do's and the don'ts to a blessed life. Do's and don'ts to a blessed life. Okay? Ano ulit yan? Do's and don'ts to a blessed life. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong i-share sa inyo itong mga katotohanan ito para po, dinig ba sa likod? Okay, ito pong mga katotohanan ito that the original plan of God for man is to rule. Pagkasabi sa katabi mo, nilikha ka para maghari. Para maghari. Okay? Clear as crystal yan. Nilikha para maghari. Sabi sa Bible, sa Genesis 1:26-27, let us create man in our own likeness and image. And sabi, God created man in His likeness and image. And sabi, let them rule over all God's creation. Okay? So, dito po makita natin, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Amen? Napakadakila ng plano ng Panginoon. But, in John chapter 10, verse 10, ang sabi po, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero pumasok sa eksena ang kontrabida. Sino itong kontrabidang ito? The devil. Hindi niya alam. Mamaya baka kakamping kontrabida. Sino ang kontrabida? Satanas. Pumasok si Satanas, ninakaw, sinira, at pinatay. Okay? Ang magandang plano ng Panginoon sa buhay ng tao. Pero in John chapter 10, verse 10b, sabi ng Lord, but I have come that they may have life and have it to the full, or have it abundantly, or a blessed life. Okay, sabi sa katabi mo, blessed life talaga ang gusto ni Lord sa iyo. Okay, blessed life. Kaya po, pagka ang kalalagayan mo ngayon, tingin ko sa akin, ay nako kung saan nasa sinampay pa ba yung mga isip. Tingin! Okay? Ang plano talaga ng Diyos para sa iyo ay blessed life. Tingin sa akin, pag ang nangyayari sa iyo ngayon ay hindi blessed or hindi abundant, something's wrong. With you, not with God. Amen. Why? Because God is willing to bless. Amen. Ulitin ko, willing si Lord na i-bless ka. Ang tanong, baka may problema ka. Kaya hindi blessed ang kalalagayan mo ngayon. Maliwanag po ba? Tingin sa akin. Madalas kasi maraming tao pag nagkakaproblema na ang Diyos ang tinatanong. Diyos ko, bakit? Abay, hindi. Ganon. Dahil kung ang Diyos ang tanongin, gusto niya i-bless ka. Naku ha? Amen. Kasi no, may problema ikaw. Dapat pag nagtanong ka ganito, Diyos ko, ano ba nangyari sa akin? Anong kailangan kong baguhin? Anong kailangan kong gawin? Hindi yun siya tatanungin mo. Nandiyan ka pa. Hindi na naman din dapat ang energy ko. Mira, Sunday ito. Andiyan pa kayo. Huwag mong tanungin ang Diyos. Tanungin mo ang sarili mo kung anong kulang mo. Dahil pag nakita mo ang kulang mo, mapupuno ka ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka niya mabuhus-buhusan ng blessing. Bakit? Ikaw mismo may problema ka. Amen. Amen. Tumapatunayan ko siya, tanungin mo yung katabi mo. May problema nga, di ba? Ano sabi? Sabi ko sa iyo eh. Kaya nyo maniwala eh. Now, tingin sa akin. Sabi po sa Isaiah 55 verse 8 to 9, before yan, God had a standard of a blessed life. For sure, ang Diyos meron siyang standard kung ano ang blessed sa kanyang paningin. Ano naman natin? Amen. Ibig sabihin, alam ng Lord, si Lord meron siyang standard kung yung buhay mo blessed or hindi. Amen. Amen. At tsatsakin ko sa iyo, hindi ito katulad ng pananaw ng tao. Sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. For as high as the heavens above the earth, so my ways than your ways and my thoughts than your thoughts. Ano ibig sabihin? Yung iniisip mo ay hindi katulad ng iniisip ko, sabi ng Diyos. Yung pamamaraan mo hindi katulad ng pamamaraan ko. Kung gaano kataas ang langit sa kalupa, ganun magkaiba ang ating iniisip at pamamaraan.
Anong ibig sabihin? Makinig po mabuti. Pwedeng blessed sa mata ng tao, pero hindi blessed sa mata ng Diyos. Tama? Amen. Huwag na tayong lumayo. Nakita natin yung mga nakakuha ng PDAF. Grabe ang kotse, 27. Amen. Ang buhay, may bahay sa Maynila, may bahay sa probinsya, may bahay sa ibang bansa. Sa mata ng tao, blessed. Amen. Pero sa mata ng Diyos, kawatan. Amen. Tama? Sa mata ng tao, pambira naman, no? Napadaan ako sa Heritage. Talo pa ng bahay ng patay, yung bahay ng buhay, Amen. Dumang ka sa Heritage, makita nyo, maiinggit ka sa mga patay, Amen. Marmol yung bahay, Samantala sa atin, nakuha niyo ba? Amen. Kaya pag titingnan mo, grabe yaman ng mga ito, buong blessed na blessed sila sa mata ng tao. Amen. Kaya I announce to you today, yung ibang pera nyo nandyan sa Heritage na punta. Sa mga nagtatrabaho, yung mga tax nyo nandyan sa Heritage. Kaya pwede rin kayo mag-request kung gusto nyo mong palibing din dyan. Nakuha niyo ang punto? Bless sa mata ng tao, pero hindi bless sa mata ng Diyos. Kaya nga, dapat naintindihan natin to, pwede rin hindi bless sa mata ng tao, pero bless na bless sa mata ng Diyos. Amen. Wala naman kasi sa kayamanan, di ba napag-aralan natin yan? Wala sa kayamanan yung pagiging bless. Nasa puso yan. Pag ang puso mo ngayon ay mapayapa, pag ang puso mo ngayon ay tama, hallelujah, blessed ka sa mata ng Diyos. Kaya palakpakan naman natin ang Panginoon. So anong argument? Kaninong pananaw ang iyong paniniwalaan? Ang pananaw ng Diyos o ang pananaw ng tao? I believe all of us will agree that we are in favor to the insight and ways of God. Amen? Amen. God had promised His people a blessed life. Amen. Pwede bang tingnan mo sa mata yung katabi mo? Pakisabi mo sa kanya, kapatid, gusto talaga ng Lord i-bless ka. Sa ayaw mo sa gusto, sabi mo, sa ayaw mo sa gusto. Gusto talaga niya i-bless ka. Nakuha niyo ba? Kaya nga tayo nandito ngayong umaga, kasi dahil natin marinig ang sabi ng Panginoon, ito talaga gusto sabihin ng Lord. Sa ayaw mo sa gusto, gusto ka talaga niyang i-bless. Amen. Ang tanong lang, ready ka ba? Kasi pag hindi ka ready, payag ka ba bibigyan mo ang anak mo ng 1 milyon? At pagkatanong mo, anak, anong gagawin mo sa 1 milyon? Abay, malay ko. Ano ba ito? Pera yan, anak. Pera ba ito? Eh, nakakatakot siya pag ganyan. That is why the Lord cannot bless us. Why? Because we are not ready to receive it. Amen. Now, may umaga, kailangan maintindihan natin ang do's and don'ts to a blessed life according to the Bible. Let us not forget that the Lord did not remove our free will. Ngayong umaga, nasa iyo. Pag narinig mo itong word na to, nasa iyo kung susundin mo o hindi. Amen. Pag sinunod mo, bless ka. Pag hindi mo susunod, ganito. Pag sinunod mo, may grasya ka. Pag hindi mo sinunod, disgrasya ka. Amen. Maliwanag tayo? Sige. At least nandiyan natin maliwanag ang pinag-usapan natin. Gusto niyang gamitin natin yung ating desisyon ayon sa kanyang kapurihan. Now, let us be guided today with the do's and don'ts to a blessed life according to the Bible. Tingnan natin yung Psalms chapter 1. Alam niyo palaging mineditate ko yan eh. Awit, Kapitulo 1. Okay? Tingnan natin. Pag nandyan na kayo, pagkasabing Amen. Amen. O, parang tulog na naman. Amen! Okay, tingnan natin. Babasahin ko ho sa ating sarili, ay sa ating sariling wika. Awit, Kapitulo 1. Ito po ang sabi sa Tagalog. Verse 1. Tingnan niyo po yung blessed sa mata ng Panginoon, ha? Mapalad. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Amen.
at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumuputya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay, ito na naman itong meditation na ito, binubulay-bulay niya ito araw at hallelujah. And then number 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hallelujah. Verse 4, hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng pag-uugong, parusa niya'y nakalaan niya't ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Verse 6, sa taong matuwid si Yahweh ang pong patnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan, ang hantungan. Tingnan po natin. Isa-isahin po natin. Total, 6 na verses lang naman ito. Okay? Are you with me? Amen. Nandiyan pa? Amen. Okay. Una, dapat maintindihan natin yung don't muna pag-usapan natin. Ano ba yung hindi dapat gawin para hindi mapurnada ang blessed life? Kasi tingin sa akin muna, ang plano ng Diyos, i-bless ka. Amen. Pero, hindi yung basta-basta i-bless ka lang ng ganon-ganon. Mayroon ka ring bahagi. Anong bahagi mo? Sundin at gawin ang tama. Amen. Kasi hindi pwedeng i-bless na Lord yung gumagawa ng masama. Let me repeat. Hindi i-bless ng Lord ang gumagawa ng masama. Amen. Now, tingnan natin. Verse 1. Blessed is the one or the man who does not walk in step with the wicked. Una ho, ang ating laging tandaan, wag na wag tayong makiayon. Hindi nakikinig. Saan? Sa payo. Pakisabi sa katabi mo, payo. Tayo. Okay? Tanong, sino ba yung nagpapayo sa iyo ngayon? Sino? Pag ikaw ay may kailangan, kanino ka humihingi ng payo? Kasi lumipas ang buong linggo, walang humihingi sa akin ng payo. May nanghiram sa akin ng payong. Pero payo wala. Kaya, importante sino nagpapayo sa'yo. Amen. Kaya ang unang-unang ayaw ng Diyos ipagawa, ano? Hindi, ang sabi, hindi nakikinig sa payo na masasama. Tingin sa akin, pwede mong sabihin, pastor, religyoso naman siya, pastor, graduate siya, pastor, matalino siya. Tingin sa akin, pag hindi Kristiyano yan, ibang payo ang maibibigay sa iyo niyan. Pag may church ka, kanino ka dapat tingin ng payo? Naks, ang gagaling, ha? Pero wala, hindi. Kaya ako naman, dalawa ang naramdaman ko sa linggong ito. Natutuwa ko, dahil walang nagpapayo, ibig sabihin okay. Kinakabahan naman ako kasi dalawa lang ibig sabihin yan. Baka hindi na humihinga yan. Nandiyan kayo? Amen. Kaya ang unang-unang pinakadong, iwasan, Brother August, para ikaw ay mapagpala. Una, iwasan ng alin? Humingi ng payo sa masasama. Amen. Nandiyan kayo? Pag ang ginagamit lang ay utak, ginagamit lang yung talino, ingat ka dyan. Kailangan kasama sa pagpapayo ang salita ng Diyos. Amen. Kung kayo ay meron church, kanino hingi ng payo? Pastor. Amen. At humingi rin ng payo sa kapwa Kristiyano. Okay, sabi sa katabi mo, mahasahan ba kita? Anong sagot? Basta mo, ako may problema, ikaw papayong. Okay, sana ko natin. Kailangan ang pagpapayo sa iyo, yung payo na kukunin mo ay mayroong nakabase sa salita ng Diyos. Amen. Maliwanag tayo? Kaya iwasan mo. Kaya hindi ka siguro mapagpala. Bakit? Ang kinukuhaan mo, nagsusulisit ka ng payo sa mga taong hindi maka-Diyos. Kaya ba? Amen. Isa pa lang yan. Pangalawa, or stand in the way that sinners take.
Hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Pangalawa na, huwag natin gawin, iwasan natin yung sumunod at ma-impluwensyahan ng pamamaraan ng masama. Tingin sa akin, hindi ko mo ginagawa ng marami, tama. Amen. Ulitin ko, hindi ko mo ginagawa ng marami, tama. Amen. Pwede makiraan si pastor? Amen. Pwede? Amen. Kung sa lugar ninyo lahat naka-jumper. Hindi yung jumper na no. Jumper na kuryente. Ano sinasabi mo? Lahat naman naka-jumper eh. Kasi sa jumper mura. Tama? Amen. Jumper ka na rin. Jumper kasi nagtataka ako pa naka-jumper fix. Pag hindi naka-jumper, nagbabago. Mas mataas. Tanong, baka hindi ka nabibless kasi na-influensyahan ka ng kapaligiran mo. Amen. Ang pinakaayaw ng Lord na huwag natin gawin para mag-bless tayo ay yung ma-influensyahan tayo ng pamamaraan ng mundo. Nagsisinungaling na lahat sa kapaligiran mo, anong sabihin mo? Ako na lang ang hindi sinungaling. Hindi naman ako in. Amen. Magsisinungaling ka na rin. Tingin sa akin, pag nasanay kang gumagawa ng hindi tama, tingin sa akin, it only takes 10 times. Gawin mo lang ng 10 beses yung hindi tama, ika-11 ang tingin mo tama na. Amen. Kapatid, baka yan naman ang naging dahilan para hindi ka mag-bless. Pagkita na yung katabi mo, ganun ka ba? Sagot. Ano ba? And sit on the company of mockers. Umuupo, nagkikisangkot sa masama. Ano ibig sabihin sa mga manunuya? Do not associate with wicked people. Huwag kayong makikisama. Tanong, sino ba ang palagi mong kasama? The Bible says in 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Kaya importante, sino yung palagi mong kasama? Tingin sa akin, mga nanay at tatay, magsabi ng amen. Amen. Bantayan nyo yung mga anak. Tanungin nyo palagi, i-check nyo palagi sino mga barkada niyan. Bakit? Ano sabihin ng mga nanay at mga tatay? Kumpiyansa masyado. Yung mga anak, yung anak ko, talaga naturuan ko yung mabuti. Good manners and right conduct. Taturuan ko yan, talaga maggalang yan. Tingin ka sa akin. Pag ang kasama niyan ay hindi mabubuti, magugulat ka. Pag uwi niyan, may bad influence na nakuha yan. Nandiyan kayo? Amen. Kaya importante sa blessed life, sino yung kasama mo? Nandiyan kayo? Amen. Mga nanay! Lahat na nanay, magsabi ng amen. Amen. Sino yung mga kumari nyo? Na palaging katsikahan nyo? Hindi ka pa nakamumog sa umaga. Paglabas mo kaagad, alam mo mare. Natatakot ako sa mga intro na yan eh, yung alam mo mare, delikado yan eh. Kasunod yan. Hindi yung pagising, praise the Lord, alam mo. Pag mare, praise God, talagang napakaganda. Hindi yung pag... Mag-ingat kayo, mga mare, mga mare. Mag-ingat kayo pag ang entrada. Alam mo mare, delikado yung pag alam mo. Kasi unang-una, hindi mo alam. May sasabihin yan. Tanong, kanino ka ba sumasama madalas? Kaya nga po, yung mga nanay dito, I hope and pray na mamaya matapos ako ng maaga, mga nanay mag-usap-usap kayo, tapos magbisitahan kayo sa isa't isa, at pagkatapos magkakwentuhan kayo about Jesus. Pero iwasan nyo na yung introng, alam mo mare. Okay? So yung association mo, kanino ka ba? Huwag ka ba mag-associate sa hindi Kristiyano. Bakit?
bad company corrupts good character. Amen. Brother boy, kahit gaano kaganda, kahit gaano kabait, pag ang palaging kasama niyan ay talagang masasama, ma-influensyahan niyan, masisira ang mabuting karakteristik mo. Tingin sa akin po, mga Kristiyano, lahat ng Kristiyano magsabi ng Amen. Amen. Iwas-iwas din sa mga kasama sa trabaho, sa bahay, sa mga kaibigan. Bakit? Kahit gaano ka katibay na Kristiyano, pag ang palagi mong kasama at na-expose ka palagi sa hindi tama, I'm telling you, napakadali. Ang alin? Napakadali na lang na mabitag ka ni Satanas. Bakit? Sa lahat ng dako, andyan ang tukso. Amen. Pero pag ang kasama mo palagi, katulad mo rin na mayroong mataas na values, mayroong Christian values, ano mangyayari? Pag manghina ka, sasabihin, mayroong magsasabi sa iyo, August, kapatid, Kristiyano tayo. Ay, salamat, nandiyan ka. Pero pag ang kasama mo hindi Kristiyano, sabihin, minsan-minsan lang naman yan. Minsan lang yan. Tsaka siyempre, tao tayo, maintindihan naman ng Diyos yan. Nandiyan kayo? Amen. Mga pare, nandiyan kayo mga pare? Amen. Mga pare. Sagot, mga pare. Amen. Nandiyan kayo? Sa mga pare naman, palagi ganito. Siyempre pa. Malamig, pare. Malamig. So, ano kailangan natin? Pampainit. Ginebra. Yan naman. Pag hindi ka umiinom, hindi ka macho. Ano nangyayari? Kasi hindi talaga eh. Pare naman, maintindihan ng Diyos yan. Bakit? Minsan-minsan lang naman to eh. Ang tanong, gaano kadalas? At saan nagsimula ang pagkalulong? Sa paminsan. Amen. Amen. Kaya baka hindi mo na-encounter yung blessed life, bakit mga mali ang kasama mo? Amen. 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 Pag hindi ka kumalas sa maling kasama, isa lang ang ibig sabihin niyan, matadala ka nila. Ayan ngayon? Amen. Yan ang mga don'ts. Una, yung payo, iwas. Pangalawa, huwag ma-influensyahan. Pangatlo, umiwas. Ito lang pa may paalala. Pwede namang makisama, huwag lang makisama. Amen. Let me repeat. Pwedeng makisama, huwag lang makisama. Amen. Kung sa trabaho magkasama. Pero pag iba ng usapan, tingin sa akin, pag against na sa values mo bilang Kristiyano, alis na. Amen. Mayroong iba, ayaw umalis talaga eh. Hindi, matatag ako. I shall not be moved. Magulat ka, binuhat ka na papunta sa bar. I shall not be moved. Hindi ka nga na-move, pero pag mulat ng mata mo, nandun ka sa loob. Amen. Listen carefully. The Lord wants us to enjoy a blessed life. Pero if your counsel, yung payo na palagi mo nakukuha ng gagaling sa hindi maka-Diyos, bakit ka naman niya i-bless? Pag ang influence mo palagi ay hindi Christian, hindi salita ng Diyos, kundi mga masasama, ba't ka naman niya i-bless? At higit sa lahat ang palagi mong kasama ay hindi mga mananampalataya, ba't ka naman niya i-bless? Sige nga, magpaliwanag ka na. These are the don'ts to a blessed life. Only those who has clean hands, ang sabi sa Bible, sa Psalms 24 verse 3 to 5, who may ascend to the mountain of the Lord, who may stand in His holy place, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god, they will receive blessings from the Lord and vindication from the God, their Savior. Tingin sa akin, only those who has clean hands and pure heart will ascend and stand in God's presence. Amen. Sino lang ang pwedeng tumanggap ng blessing kay Lord? Of course, yun lang may mga malinis at dalisay na puso. Amen. Nandiyan kayo? Amen. So, anong sabi? And they shall receive blessings. That is why, walang blessings na na-receive tayo. Pwede ba tumingin sa akin? Again, Romel, wag si Lord ang i-check natin. Pagkasabi sa katabi mo, wag si Lord ang i-check mo.
mali-mali ka. Palaging, Diyos ko, bakit ganito? Bakit ako pa? Kung sumagot si Lord, bakit? Sino pa? Sino may gagawin yan? Di ba ikaw? Tingin sa akin. What you are now is a product of your decisions. Ulitin ko. What you are now is a product of your decisions. Amen. Now, if you're suffering right now, product yan ang decision mo. If you're enjoying life now, product rin yan ng choices mo. Amen. Amen? Amen. Kaya wala tayong masisisi. Bakit tayo may gawa niyan? Now, tingnan natin ang dose. Ano ba yung mga dose? Mga dapat. Ano sabi sa verse 2? But whose delight is in the law of the Lord, and who meditate in it day and night. Okay, tanyo na. Ano lang ang dapat gawin para magkaroon ng blessed life? Number 1, whose delight is in the law of the Lord. Ano ibig sabihin ng delight? Joy. Ibig sabihin ng kaligayahan niya, wala sa mundo, wala sa material, wala sa pera, kundi naroon sa salita ng Diyos. Amen. Yan, Brother August, ang susi sa blessed life. Ano pa? His priority is the law of the Lord or the Word of God. Is God's Word your priority? Nawala ang mga tao. Is God's Word your priority? Hinila lang. That is why walang blessed life. Why? Because you do not prioritize God's Word. What else? His focus is the law of the Lord. Nandiyan kayo? Amen. That is why mayroong issue sa blessed life. Kasi, una, wala siyang kaligayahan sa salita ng Panginoon. Pangalawa, hindi niya priority. Pangatlo, hindi siya nakafocus doon. Ano ibig sabihin yan? Mas joy niya pang magbasa ng mga, tingin sa akin, before kasi, siguro 1980s yun, hindi pa masyado maganda yung TV noon, wala pang mga colored gano eh. Dati black and white pa, di ba? Nabutan niyo ba yung black and white? Amen. Kasi naman itong mga kaidarang ko. Ayaw naman magkas ng kamay, parang ako lang naman ng... Sino rin kayo inabot ng black and white? Yung TV na parang cabinet pa? Hindi niya na inabot yung TV na parang cabinet, di ba? Cabinet. Amen. Pag gusto mo manood ng TV, tapos di ganun, di ba? Opo. Pag may instant, nawa? Amen. Inabot niyo pa yon? Magpakatotoo kayo? Okay, mabuti naman. Parang kanina ako lang eh. Okay? So ang point dito, gusto ko maunawaan natin. Before, di pa masyadong ano ang TV. Ang mga uso before, yung mga liwayway, Bisaya, mga comics, wakasan. Maganda yung wakasan eh. Tuwing basa mo, wakas agad. Okay? Doon nagpo-focus ang mga tao. Wala ano. Pero ngayon, dati, Bible, tsaka wakasan, nagwawakas palagi sa wakasan. Okay? Pero ngayon, high-tech ka rin ang kalaban. Hindi ka na kasi pag nagbabasa ka, magbubukas ka pa ng gano'n. Ngayon, hindi na, pipindutin mo na lang. At ang kalaban ngayon, telebisyon. Diba? Amen. That is why, walang blessed life. Bakit? Mas marami pang oras sa TV kaysa Bible eh. Bakit sabi sa katabi mo, tama ba yun? Ang sabi, may tama ka, di ba? Nag-gets natin? Kaya, nagtatanong, bakit hindi ako binibless? Wala kang oras sa salita niya. Okay pa? Amen. Pwede ba makinig lahat? Magaling kayo mabuti. Ang ganda ng plano ng Diyos sa'yo, hindi niya ma-execute. Bakit? Unang-una, lahat naman ng paraan para mangyari sa'yo ang blessed life, nandiyan sa kanyang salita. Ang sabi ko, nandiyan sa kanyang salita. Kaya ang tanong, wala kang time sa kanyang salita. Hindi ka nakapokus sa kanyang salita. Pastor, nagpipreach naman kayo. Makinig na ako kayo sa akin. Ilang beses na tayo nag-meet sa isang linggo? Ilang beses na ako magkasalita sa inyo nito? Ilang beses magkasalita ang TV patrol sa inyo?
Ha? O everyday. Kaninong boses ang tatatak? Kabayan? Kanino? At sa TV Patrol, makikita niyo yung palabas, palaging negative. Amen. That's right. Dito lang kayo nakarinig ng positive. Pero kung ang negative ay 6 na beses, ang positive ay 1 beses lang mamamatay ang positive. Amen. Amen. Nagkakalaman na tayo? Amen. Baka yun ang problema sa blessed life mo! Dito ka lang nakapagbukas ng Bible. Pag-uwi ng bahay, kabayan, hindi kita tatantanan. Yun na lang palagi naririnig mo. Tapos paglabas, di ba? Huwag mo sabihin sa akin, hindi ka nagko-comment pagka nakakarinig ka na ng balita. Nahuli na. Ay, mabuti nga. Nagkukulang pa nga. Sheila Litri ka dapat ka na eh. Oh, kita mo, nagja-judge ka na. Why? Kasi hindi tama ang iyong priority. God wants to bless you. Amen. Amen. But every action, every step na kailangan mo sa blessing mo, nandyan sa kanyang salita. Ang tanong, gaano mo siya binabasa? Gaano mo siya tinutuklas? Gaano mo siya sinusunod? Kaya hindi mo magawa, kaya hindi mo ma-experience yung blessing na yun. Andiyan pa ba kayo? Amen. Gawin mo. At ang sabi, he meditate on it day and night. Yan ang i-meditate mo kung wala ka nang binabasa. Amen. Naka? Amen. Hindi mo siya priority, ano i-meditate mo? Hindi. TV Patrol. Tuwang-tuwa ka pa pag nalaman mo, ha? 3 na nakulong. Susunod na, mayroon na naman makukulong yan. Dapat lang. Makulong. Tanong. Nagkakulong-kulong na sila lahat. Tumaas ba ang antas ng buhay mo? Hindi. Ha? Pakilakas, ano? Pero pakialam mo ngayon. Amen. Sana kung pagkakulong ng isa, may pumasok sa account mo na 10,000. Hallelujah. Makulong kayong lahat. Eh, wala rin naman. Tama? Pero kung makapag-comment ka, dapat lang, mayroon pa 5. 5 pa yun. Andiyan kayo? Amen. Ngayon sa akin, ang nangyayari sa mga balita, pinapaikot lang tayo niyan. Sila-sila rin yan nagkakasundo. Naunawaan niyo ba? Walang impact sa buhay mo kung araw-araw ka manood ng TV Patrol. Amen. Ang pakinabang mo lang dyan, ulan panahon. Amen. Kasi sasabihin siya ng ulat panahon, magbitbit kayo ng payong. Kasi uulan mamaya. Yun lang ang pakinabang sa'yo. The rest, basura. Amen. Parang ayaw niyo maniwala. Nung nakulong, yung isa, tumaas ang antas ng buhay mo? Ha? Nakulong yung pangalawa, tumaas ang antas ng buhay mo? Ikukulong yung pangatlo, tataas ang antas buhay mo? Wala! Tingin sa akin, gusto mo ng direct impact sa buhay mo? Gusto mo ng direct impact sa buhay mo? Basahin mo ang salita ng Diyos, sundin mo, at yan ay merong idadagdag sa buhay mo. Amen. Salita ng Diyos ang unahin mo. Meditate on it day and night. Sawa na ako, lilipat ka sa isang channel, yung pa rin, kinulong. Sa ibang channel, yung pa rin kinulong. Sa ibang channel, yung pa rin, nagkakulungan na lahat eh. Anong impact sa akin? Wala. News doesn't help me. But the good news helps me. Amen. Amen? Amen. Pakisabi sa katabi mo, basahin mo at pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Hallelujah! A blessed man meditates the word of God day and night. That is why it is his joy to obey it. Anong susundin mo kung wala ka namang binabasa? At sino naman sa inyo napakagagaling na lahat ng sinasabi ko ngayong umagang ito, pag uwi nyo, natandaan nyo lahat? Pastor, punto per punto, pati ilustrasyon mo, tanda ko. Wala akong nakalimutan. Ay, pag ganyan ka, napakatindi mo. Pero ang totoo, hindi naman. Anong sabi? Joshua 1:8, but
keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Anong kailangan? Keep this book of the law always in or on your lips. Dapat kung mayroon lalabas, pwede natin practicein ito? Pwede. Bago kayo, pagising nyo sa umaga, dapat unang lumabas sa bibig nyo salita ng Diyos. Amen. Anong unang lumabas sa bibig nyo? Itong morning, anong unang lumabas sa bibig mo? Ha? Ay, maganda. Sa likod, maganda. Ano sabi? Salamat, Lord. Dito sa unahan. Thank you, Lord. English dito sa unahan. Sa iba, anong paglabas ng pagkagising mo ngayong umaga, anong sinabi mo? Thank you, Lord. Yung iba, anong sinabi? Good morning. Wow, good morning. Kanino? Good morning, Uncle. Nag-gets nyo? Amen. Try this. I-practice natin ito. Tama ba, Ben? Practice lang naman eh. Andiyan kayo? Amen. Bago kayo magsalita sa kapwa ninyo, mayroon muna kayong salita ng Diyos. Ano ba salita ng Diyos ay ilalagay mo sa isip mo? Halimbawa, Joshua 1:8. Keep this book of the law always in your lips. Kahapon, Bible study namin, merong bilis ang Panginoong kapatid natin. Natapos sa kanya, pinagawa yung kanilang bahay. Anong palagi sinasabi niya? Si Lord talaga. Si Lord talaga. Ay, pag ganyan ka palagi, tuloy-tuloy yung blessing sa'yo. Bakit si Lord talaga eh? Amen. Hindi yung grabe laki ng ginastos ko dito. Parang namulubi na kami sa hirap na naggastos ito naman ito. Puro ng gastos ito naman. May gastos ito naman dati. Di pa nga tapos gastos ito naman. Nagpagawa ka lang may kagastos. Imposible yun. Tatayo bahay mo. Wala kang gastos. Amen. Amen. Kapatid, dapat hindi aalis sa bibig. Tingin sa akin. Kung anong laman ng dibdib ay siyang... Kaya yung word na narinig nyo ngayong umaga, pasok dito, huwag labas dito. Pagpasok dito, tigil. Chuk! Bagsak. Natago rito. Pag natago rito, yan ang lalabas palagi sa bibig mo. Amen. Kanya ngayon? Amen. Now, anong sabi? Meditate on it day and night. Huwag ko, di ko ipipilitin. Isang verse lang. Okay, bigyan kayo ng assignment. Okay na ba? Amen. Ang hirap mo ng assignment bigyan sa inyo, isang verse lang eh. Okay? Psalms 23:1. Assignment yan, ha? Amen. Psalms 23:1. Isang verse lang. Napakahirap mo. Okay? Isang verse lang. Amen. Pagising niyo bukas, or bago kayo matulog mamaya, binasa niyo muna yung Psalms 23:1, pagkatapos miniditate niyo araw at gabi. O sige na, isang linggo na, Psalms 23:1 lang. Alam niyo mga kapatid, ano sabi rito? So that you may be careful to do everything written in it. Tingin sa akin. Ang gusto kasi ng Diyos, i-bless ka. Pwede po tumingin sa akin. Gusto ng Diyos, i-bless ka. Amen. Ang paraan para ma-bless ka, nasa salita niya. Amen. At pag miniditate mo ang salita niya, masusunod mo ng maayos ang mga nakasulat doon. At ano magiging resulta? Magiging prosperous and successful ka sa buhay. Amen. Ulitin ko. Magbabawas na tayo ng mga bagay sa buhay natin na hindi naman nakakatulong para tayo magkaroon ng blessed life. Una, chika. Ano ba madalas pinag-uusapan? Kung yung pinag-uusapan din naman nakakatulong para magiging blessed ang buhay mo, tigil na. Amen. Kung chumika ka ng 2 oras, 1 oras na muna.
Tapos kalahati. Hanggang 2 minutes na lang. Hanggang sabihin mo, Mari, pasensya na wala akong time. Bakit? Mag-meditate pa ako ng Word of God. Ay, Mari, baka po ni sumama dyan. Halika, tama-tama. Hindi yung, alam mo, Mari, talagang nandito pa sa kuryente. Nakulong na siya, no? Nakulong na siya. Mari, tayo na dalawang makukulong eh. Nakulong na kayo sa rehas ng chismis. Nagkataon naman ba kayo dito? Amen. So, kailangan magbabawas na tayo ng alin? Ng mga in-spend natin na time. Kasi nga, mayroon tayong blessed life at ang paraan para malaman mo si Salvador yung blessed life na sa salita ng Diyos at para malaman mo at masunod mo yung salita ng Diyos, kailangan i-meditate mo siya araw at gabi. At ano maging resulta? You will become successful and prosperous. Kita niyo sabi ng mga tao, mag-aral ka, mag-graduate ka para maging successful at prosperous ka. Marami ako, Brother Boy, nakitang gumraduate, walang trabaho. Amen. Mayroon naman ako nakitang mga hindi graduate, pero successful sa buhay, tsaka prosperous. Bakit? Kasi mayroon silang salita ng Diyos. Therefore, sa Ambassadors for Christ, isa lang ang patutuon natin. Pag ikaw ay may salita ng Diyos, plus nag-aral ka pa, plus matalino ka pa, hallelujah! Successful at prosperous ka sa buhay mo. Bakit? Hindi ka gumagawa ng ayon lang sa alam mo. Gumagawa ka ng ayon sa alam ng Diyos. Meditate. Kasi nasabi ko nga sa inyo, nung tinuro ko ng Wednesday, wala yung iba sa inyo eh. Tinuro ko ng Sunday school, ng Bible study ng Wednesday eh. Mineditate namin yung John 3:16, nangahilo kami lahat eh. Bakit? Eh, ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Eh kaso, pag isabihin ko pa rito, mahaba na tayo. Tanong nyo lang sa mga matay. So, ano magiging resulta if we meditate the Word of God? We will become prosperous, we will become successful. At ano magiging result? Sabi sa verse 3, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Amen. Napakasarap nito. Ano ang blessed life? Una, you have a strong foundation. You have a strong foundation in life. Ano ibig sabihin? Bakit kailangan natin ng strong foundation in life? Bakit? Palaging may bagyo na dumarating sa buhay. Amen. Iba-ibang signal lang. Yung iba sa inyo, signal number 1 lang ngayon. Yung iba naman sa inyo, number 3. Yung iba sa inyo, tornado. Hawa? Pagkatanong niya katabi mo, anong signal sa iyo? Natatakot ako rin sa labas palagi, pero signal number 12. Matindi na! Anong point ito si Laura? We need a strong foundation. Sina Brother Boy, nagtayo nitong bahay, sabi sa akin, Pastor, dadagan pa rin ng poste. Sige, dami natin poste niyan. Ano lang naman yan ah? Bungalo lang. Hindi, mas magandang maraming poste. 17 ang poste nito. Kada poste, 5 sako. At kada poste, butas ang bulsa ko. Isa ni Brother Boy, tama, Pastor, kasi pundasyon yan. Sa paglalagay ng pundasyon, yan ang mahirap. Bakit? Kailangan mong ukayin. Kailangan, pag-adobe yan, ang tigas. Pero tingin sa akin, pag strong ang foundation ko, kahit anong bagyo dumating, makatayo ka. Yan ang blessed life, Brother August. Mayroon kang strong foundation. Hindi ka basta-basta bumibigay kung anong dumarating. Ang bigat na problema mo ngayon. Di ba, Lin? Ang salita ng Diyos, nagkasabi, hindi niya ako iwan ng pababayaan man. Kita mo? Pag mayroong minimeditate, hindi niya ako iwan ng pababayaan man. Di ko sabihin, meron dito, nagkasabi sa akin, Pastor, nag-aaral yung kapatid ko eh. Wala namang... Alam, natatawa na ako, sabi, mas maganda, anong kwenta ko, Pastor? Kulang talaga eh. Kahit nagkatrabaho kami, kulang talaga eh. Sabi ko, alam mo, mag-relax ka. Ang hirap kinuwenta niya yung sweldo niya, kulang. Sweldo ng kapatid niya, kulang. Talagang, tapos magbo-board po. Magbo-board po eh, kulang eh. Sabi
sinasabi ko, ang hindi mo magagawa, kayang gawin ng Diyos. Ano nangyari? Pray sila, Lord, tulungan. Kay Lord ka rin pala babagsak eh. Lord, tulungan mo kami. Maya-maya, dumating ang blessing. O mayroon na scholarship ang anak, ang kapatid mo. Kung ba talaga ng Diyos? Ay, tagal na. Kasi, nag-meditate ka lang. Nandiyan kayo? Nandiyan ba kayo? Yung problema natin, hindi natin na-enjoy yung blessed life. Why? Is kung makawori, talagang wakas eh. Gusto kong sabayin ng tugtog. Sabi ko, kulit mo. Sabi ko, mag-relax ka lang. Bakit? Tingin sa akin, just do what you can do. What you cannot do, God will do for you. Amen. Amen. Ito rin natin yan. Ito rin natin yan. Gawin mo lang yung kaya mo. Kung hindi mo kaya, Diyos na gagawa. Amen. Yung problema, yung hindi mo kaya, tingin sa akin, Brother Boy, yung hindi mo kaya, pag kinakaya mo, sinasabi ko sa iyo. O sabi sa'yo ka, malunhat ka. Tagalog. Mabinat ka. Nandiyan kayo? Dumating na lang. Pastor, ha? Ganon? Sabi ko, ganon. Di ba? Tapos na. Tingin sa akin. Nung sinasabi niya sa akin, sabi ko talaga, nakita ko yung mukha, hirap na hirap eh. Ang hirap na mag-smile ka kaya. Wala naman akong alam mo naman ako mag-aabono. Wala naman akong pang-abono. Buti na lang, nagme-meditate ako ng word. Amen. Kita pa, Brother Jerry, nagme-meditate ako ng word. Kasi kung hindi ako nag-meditate, dalawa na kami. Pero hindi, sabi ko, relax! Chill! Relax! Kasi unang-una, wala naman kami magagawa pareho. Kami yung dalawa, wala magagawa pareho, pero si Lord may magagawa ko. Ilang tinawag, Pastor Wilson, punta ka rito. Ito yung muna yan. Pastor Wilson, punta ka rito. Kita mo out of nowhere, Brother Boy. Pastor Wilson, punta ka rito. Punta naman ako. Ano ba gagawin niyang pastor? Kasi ganito, mayroon kasi yung programa na tutulong sa mga taong nagsisikap na walang kakayahan, nagsisikap sila, pero kulang ka ng kakayahan, gusto natin umasenso sila. Kasi yung magandang po yan. Napakagandang proyekto niyan. Ngayon ganito, mag-i-sponsor tayo ng mga nag-aaral sa college hanggang makagraduate sila. Sabi, ganun pa napaganda niyan. At Pastor Wilson, bibigyan kita ng 5. Ay, automatic yung kausap ko na. Ay, automatic, number 1 siya. Nakaka na! Nakaka ba ito? Ito pa malupit. Kada buwan, may kalahating sakong bigas. Wala eh. Alam niyo mga kapatid, napatunayan ko na talaga eh, Brother Jerry. Yung hindi ko kayang gawin, sino lang gumagawa? Ang importante, huwag ka lang bumigay. Importante, manahan ka sa salita. Mayroon kang strong foundation. Dahil strong ang foundation mo, kahit anong dumating, kaya mo. Yan ang nangyayari pag ikaw ay nagme-meditate ng salita ng Diyos. Amen. Pwede ba? Bawasan na natin yung TV patrol. Wala naman kabayan, wala akong against sa'yo. Ang point ko lang, Brother Boy, ang balita, puro masama eh. Inaagaw na yung ating West Philippines eh. Wala naman tayong magawa. Galit ka lang. Wala rin naman nangyayari. Hanggang ngayon. Pero pag ipagpipray mo, Lord, ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas. Iligtas mo kami sa kamay ng mga chikwa. O, di may mangyayari pa. Tama ba? Amen. Gumagalit si Ben. Bigyan naman. Merong law of the sea. Tapos may paluloob na siya ka pa, wala naman nangyayari. Pero pag ang sabi ng Bible, magtiwala kayo kay Yahweh at siya ang mag-iingat sa inyo at siya maging sanggalang ninyo. Ingatan mo kami, Panginoon, sa kamay ng mga tsekwa. Ano mangyayari? Di uunat ang kamay ng Diyos na buhay. Andiyan kayo? Pakisabi sa sabi mo, salita ng Diyos talaga kailangan. Salita ng Diyos. Ano ba mangyayari? If you meditate the Word of God, your life will become fruitful. Ben, challenge tayo. Sino sa inyo rito makapagsabi, Pastor, simula nung nagkamalay ako, hanggang ngayon, masasabi ko, mabunga ang buhay ko.
Ha? Hindi sa labas talaga eh. Talo. Okay? Sino sa inyo makapagsabi? Wala. Sino sa inyo may bungang araw? Naka, ang gusto ng Diyos, sabi rito, ang sabi, who yields its fruit in season. Ano ibig sabihin? Mabungang buhay. Alam niyo ba ibig sabihin ng mabungang buhay? Masagana. Ano ba? Mayaman. Ano ba? Ha? Yan sa labas. Mabunga. Mapayapa. Mapayapa. Ano ba? May peace of mind. Balak ng Diyos ito, plano ito, mabunga buhay mo. Kailan maging mabunga? Pag binasa mo ang kanyang salita, pinagbulay-bulayan mo, ginawa mo. Resulta, mabungang buhay. Ang nagtanim, kailan nagreklamo? Pag isang taon na, wala pa rin bunga yung puno niya. Nalagyan mo na lahat ng pataba, kulang na lang lagay pampapayat, wala pa rin uman eh. Wala pa rin bunga eh. Diyan sumasakit ang ulo mo. Dahil malagulang sa dahon, walang bunga. Hindi naman dahon kinakain. Ang sabi ko, hindi naman dahon ang kinakain. Anong kinakain? Kaya pwedeng napakasipag mo sa gawain, pwedeng napakabango mo sa ibang tao, pwedeng napakaganda na tingin sa iyo, pero magbutas ang bulsa mo. Hallelujah. Ano kayo? Ang bait-bait niyan. Buti sa'yo, ang bait-bait niyan, 10,000. Ang ganda-ganda ng ugali niyan, 10,000. Wala eh. Sino sa inyo makapagsabi mabungang buhay? Gusto niyo maging mabunga? Amen. Sino ba namang ayaw? Meditate. The Word of God. Amen. Ano yung meditate natin? Ano yung assignment? Grabe, no? Ang haba. Okay? At next Sunday, may tatayo at magsabi, Pastor, ito yung aking natutunan. Meditate ko yan, Pastor. Sabi ko. Okay? So ano ba? Ito pa. Ben, makinig ka mo ba, Ben? And whose leaf does not wither. Ang kanyang mga dahon, hazel, ay hindi nalalanta. Ano po yung blessed life, Sister Laura? Always fresh. Pagkasabi sa katabi mo, fresh ka ba? Fresh ka ba? Tingnan mo yung tsura. Pastor, bilasa! Nakita nyo? Yung sinasabing fresh, una, sa aura pa lang makikita mo na. Umayos lahat yung itsura eh. Nagets? Ibig sabihin, fresh. Mayroon kang new beginning always. Yung mapagising mo sa umaga, wow, what a wonderful day, a new day for the Lord, a new day of victory. Amen. Fresh. Kasi pag fresh ka palagi, ano nangyayari? Of course, hindi ka bilasa. Ang ibig. Sino na mamalengke? Pag pumunta ka ng alas 8, alas 9, ano makikita mo? Mga galunggong na nakaganon. Okay? Nakita ng bilasa. Parang, bibilhin ko pa ba ito? Eh, kasi ang problema, wala nang natira. Bibilhin mo na lang. Tingin sa akin, pero pag fresh, pinagagawan. Nakapila! Ako rin, 1 kilo. Ako rin, 2 kilo. Ako rin, 3. Pero sa bilasa, magugulat ka, walang pila. Nandiyan kayo? Amen. Importante, fresh palagi! Pag nakita ka ng mga tao, grabe, alam mo, yung aura mo, napakaaliwalas. May lumapit na ba sa inyo? Ganon? Diyos ko. Sa akin, nung minidicate ko ng masasalita ng Panginoon, talagang may lumapit eh. Gusto mo naman, pag nakikita kita, talagang ibang klase. Iba eh.
Amen. Alam mo ba nagsalita siya? Parang nahahawa na rin siya. Talaga eh. O may lumapit sa'yo. Ba't napakalungkot mo? Bilas ako. Yung pag hindi natutuyo, ibig sabihin mag-fresh palagi, ang sarap tingnan, nakaka-encourage ang buhay. Pakita lang yung matabi mo, nakaka-encourage pa yung buhay mo. Diyan kayo, always fresh. Kahit may problema sa loob yan, hindi halata. Bakit? Fresh! Amen? Amen. Ano sabi sa Bible? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Tanong, nakuha niyo ba yung new blessings ng Lord sa araw na to? Dahil pag nakuha mo, fresh ka palagi. Fresh? Pagkasilip. Pagkasilip. Ano? Desisyon na no? Ano sabi? Sabi ka din na. Pagkasilip mo. Okay? Kahit magkunwari ka pa, hindi ka pa rin fresh. Okay, number 4. Anong blessed life? Whatever they do, prospers. Ito si Talara pinang-gusto ko eh. Whatever they do, prospers. Brother boy, kahit magtinda lang ng kangkong, binibless ng Lord. Nandiyan kayo? Kahit anong gagawin, magugulat ka kung estudyante nag-i-excel sa klase. Dahil nag-imitate the Word of God. Kung nagtatrabaho, best employee. Bakit? What they do prospers. Anong blessed life? Successful. Are you experiencing success in life? Tingin sa akin. Madalas ating palaging kinokontest. Pastor, siyempre, may mga failures tayo. Failures. Masarap ba magkaroon ng failure? Yeah. Yan sabi nga ng Lord, gusto niya maging successful ka. Pastor, di ba? Natututo naman sa mga failure natin. Tingin sa akin. Pwede naman kasi huwag mag-fail. Tama? Mga bata, mga estudyante, magsabi ng amen. Wala naman yatang professor na magsabi, good morning class, exam today. Wala, di ba? Ano sinasabi? Next week, Monday, meron tayo exam. Anong ginawa mo? Sinabi ngayon, Monday. Next Monday pa. Wala. Okay? Mag-review ka na. May exam tayo. Monday pa yun. Umating ang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ang daming gawain sa church. Natapos ang gawain, alas 8 ng gabi. Ano na mangyayari? Ay, exam na bukas. Hala, ano ito? Tulog ka na. May exam kayo bukas. Pero last week ka binigay yun. Amen. Exam! Ano resulta? 24 out of 50. Ay, sayang, isa na lang. Itamad kain. Nagkatanawan tayo? Ugalin natin yan. Baguhin na natin yan. Whatever they do, prospers. Ano sabi sa Bible? Ang pwedeng magawa ngayon, gawin na, wag na ipagpabukas. Dapat mayroong sense of urgency palagi. But if you don't know that, ano mangyayari? You will fail. Andiyan ba kayo? Amen. Successful. Pwede hindi mag-fail. Pag proactive ka. Sinabi ngayon, aral na kaagad. Para pagdating ng Sabado, pagdating ng Linggo, relax ka na. Kasi na niyo yung mga matalino? Yung mga valedictorian? Bakasyon. Yung mga bulakbol? Nandun sa Laguna, oh. Okay? May nakita kaming valedictorian. Di ba, Cor? Nakita namin valedictorian. Pag talagang top student, Dexter, bakasyon. Nagsusolve ng mga mathematics. Sabi ko, anak, pwede pasilip. Ano pa sila? Diyos ko, di ko na maintindihan. Saan siya ngayon?
UP Los Baños. Hallelujah. Saan siya ngayon? UP Los Baños tumatanggap ng 40,000 scholarship sa Taguig. Bakit? Bakasyon. Ang formula, umaabot dito. Sabi, what is the value of X? Ayaw na umayaw yung utak ko eh. Sabi ko, di ko kaya yan. Sabi ko, bakit di ka nag-i-enjoy muna, no? Pagpapractice na po ako para pagpasok ko, di na pa ako mahirapan. Pero yung mga magagaling, sama! Bakasyon! Nagbabakasyon saan? May bakasyon po. Pasok ka na! Hindi, habol pa po yan. Monday na pasukan, kalakaw eh, Tuesday. Ha? Monday pasukan? Wala pa yan, first day, maglilinis lang yan. Nakatagalikod, tama ba? Okay? Kaya pagdating ng mathematics, ano na mangyayari? Dugo ang utak. Ano ba ito? M is equals M is ang sabi ng katabi. Nakita yung mga magaling, matatala sa mata. Tapos pa na yung kamot niyan. Ano yun na? Tingin sa akin, pwedeng hindi mag-fail. Kung maagap ka lang at saka nagme-meditate ka palagi ng salita ng Panginoon. Now, ano itong sinasabi ko, brother boy? Ito ay paalala para huwag na tayo mag-fail. Ben, di ba madalas sinasabi, I learn from my failures. Let me change that statement. You can learn without having failures. Learn from the failures of others. Amen. Natutunan ko na ito eh. Ganon din kasi yung ginagawa ko dati. Kung kailan nag-exam, sa gabi dyan, kasi may katwiran pa na magaling eh. Para fresh pag nag-aral ka. Pero pala, puro takbo lang ang takbo. Pagkatapos, note-note. Hindi eh. Pagkasabi exam sa Monday, ngayon pala mag-review ka na. Para pagdating nung palapit yung Monday, konti na lang ang i-review mo. Bakit? Pumatak na rito eh. Kaya kita mo, pag nag-exam ka, talagang relax na relax ka. Alam mo lahat eh. Pero pa yung katabi mo, na swimming, ay nako. Mayroon na nangyari niyan. Nangyari talaga sa kaklase ko yan dati. Sawa naman ng Diyos, ako yung pinakopyahan. Ang masaklap ganito, pati pangalan ko nakopya. Dalawa kami perfect. Tama, sobrang galing, pati pangalan kopya, hindi na punta ruan. Okay, tuloy tayo. So, strong foundation, fruitful life, always fresh, successful. What will be the result? Verse 4, not so the wicked, they are like chaff that wind blows away. Ano ibig sabihin? Ang mga masama, tingin sa akin, kaya importante lumayo sa kanila. Bakit? Para sila mga ipa. Diba? Sa probinsya, mayroong bilao. Pagkatapos, pag nililinis mo yung yung bigas, alisan mo ng ipa, ihagis mo lang sa hangin. Sinong bumabalik sa bilao? Yung bigas. Sinong naaalis? Ipa. Yun ang masama. Amen. Ang masasama parang ipa, walang puntasyon. Ano ang masasama? Hindi fruitful ang buhay. Ano ang masasama? Hindi fresh, bilasa. Ano ang masasama? Hindi successful. Sasamahan mo ba sila? Ano sabi? Ang masasama, ano result ng kanilang buhay? Shallow foundation. No stability. Easy to sway. Madaling magganon. Mga kapatid, please listen to me. Iwasan natin yung mga tao na madaling masway ang desisyon. Oo ngayon, mamaya hindi. Hindi ngayon, mamaya oo. Iwas dyan. Ano pa? Unproductive. Walang produkto ang buhay. Alam mo na na masama, alam mo na hindi magandang buhay, nagsasama ka ba dyan? Mga estudyante, iwas sa mga kasamahan. Maraming mga bad influence na mga kaklase. Iwas.
Ano po ang final verdict? Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. In the last days, pagharap natin sa Panginoon, ihihiwalay niya matuwid at ang masama. Ano pa ang ibig sabihin? The wicked will be separated and will be punished. For the Lord watches over the way of the righteous if you do and obey God's word. But if you don't obey the word of God, ano sabi? But the way of the wicked leads to destruction. In conclusion, if you obey God's word, these things will happen to you. Jeremiah 29 verse 11, ano sabi? Paki-memorize, 1, 2, 3. For I know the plans I have for you, is the Lord. Plans to prosper you and to have no plans to give you hope and harm. Okay. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Before ka pa pinanganak, may plano na Diyos sa'yo. Amen. Di ba napagad ha? Amen. May plano na si Lord sa'yo bago ka pa pinanganak. Napamamel? Ang gagawin mo na lang, lakaran yung plano niya. Tama sa Lara? Sayang mo sa gusto, kasama na sa plano ng Lord, may bahay ka sa Biblis. Pa? Sayang mo sa gusto, magtatagpo ang landas natin dalawa. Na-imagine niyo ba itong mukhang to na mga kaharap niyo? Hindi, di ba? Ganon din naman ako. Pero, kasama sa plano ng Lord yan. I know the plans I have for you. Who planned? Who plans for you? Who planned for you, God? Andiyan na, alam niya na. May plano na siya sa buhay mo. Ang problema natin, Ben, meron tayong sarili plano. Naku, hindi masama ho magplano. Don't get me wrong, hindi masama magplano. Pero, for your information, please listen to me everybody, for your information, may plano na siya sa'yo. Pastor, anong plano? Plans to prosper you and not to harm you. Bakit nilagyan? Minititake ko, Brother Rogos, bakit nilagyan ng plans to prosper you, not to harm you? Why? Because alam na ng Diyos, anticipated ng Diyos, magpaplano ka ng sarili mo. At yung plano mo, pag hindi sang-ayon sa plano niya, it will harm you. Ayun tayo pa, meditation. Plans to prosper you and not to harm you. Ano ibig sabihin? Yung plano niya lang ang magpa-prosper para sa'yo. Pag ikaw ay nagplano sa sarili mo, it will harm you. Ano plano niya? To give you hope and a future. Ang ganda ng plano eh. Tanong, kaya ba ng Diyos gawin yung pastor? Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kaya ba niya? Kaya. Bakit? Siya may-ari ng buong mundo. Kaya? Bakit? Siya may-ari ng buhay mo. Kaya? Bakit? Siya lumikha sa'yo. Mula ulo hanggang talampakan mo, alam niya. At kung may masira dyan, alam niya rin kung paano ayusin. Therefore, tama nga. Siya lang may alam ng plano. Tanong, kaninong plano ba umiiral sa buhay mo ngayon? Plano ng Diyos o plano mo? Kasi pag plano mo, na sinasabi mo, Diyos ko ito plano ko, pagpalain mo. Eh, pastor, sinagot naman niya. Malamang, Brother Albert, tumama. Pero pag yung plano mo, hindi bilnes na Lord, huwag mo nang ipilit. Bakit? Malamang, hindi yun align sa plano niya. Nagkakanawan tayo? Yung na sinabi ko sa inyo before, namuhunan ng 1 milyon. Naubos yung 1 milyon April. Anong ginawa niya? Gustong bumawi. Inaubos na kayo yung 1 milyon. Ang ibig sabihin, tumigil ka na! Amen. Gustong bumawi. Ilan talo niya? 2 milyon. Nakabawi? Hindi. Kasi hindi plano ng Diyos eh. Para maintindihan niyo po, napanood ko lang sa YouTube ito. Mayroong sabi, businessman siya, nagtatayo sila ng mga building. Mayroon napakalaking project, bilyon ang kikitain. Nabother itong Kristiyano. Maganda kasi pag Kristiyano, engineer na Kristiyano. Tumawag siya sa pastor. Kanino siya tumawag? Pastor. Kanino tumawag? Pastor. Pastor, mayroon akong problema o mayroon akong concern. Mayroon kami malaking project. Ay, praise the Lord. Sabi ng pastor. Ang kikitain po nito, pastor, ay 1 bilyon mahigit. Sabi ng pastor, very good. Pero pastor, ito yung nagbabother sa akin. Makinig kayo mabuti. Ang magiging partner ko sa project na to
ibang pananampalataya. Kung kukunin ko ito, maraming missionaries ang may send natin sa iba't ibang lugar para mag-win ng mga souls para sa Panginoon. Maganda. Pero yung kapartner ko, iba ang pananampalataya niya, ibang-iba sa atin, susuportahan niya rin ang kanilang mga missionaries. Sumagot ang pastor, kung kayong dalawang kumita ng malaki dyan, pero mga missionaries naman magbabakbakan doon sa battlefield, mas mainam walk na lang. Alam mo ang ginawa? Kinancel ang 1 bilyon mahigit nakikitain. Bakit? Wrong partnership. Amen. Ano sa atin? Pag mahina discernment, para sabihin mo, kaya ngayon kung magbabakan sila. Basta ako. Pero sa kanya hindi. Wrong partnership, dapat i-cut off natin. Amen. Andiyan kayo? Amen. Kaya tayo hindi nakaras ang blessed life. Why? Di natin kaya mag-let go ng mga mabibigat na bagay. Alam ko habang nangungusap ako ngayon, nangungusap ang Panginoon sa inyo ngayong gabi, ngayong umaga, mayroon siyang kinakausap sa inyo. Baka hindi mo ma-experience yung blessed life. Alam mo bakit? Mayroon kang isang bagay na hindi mo ma-let go, let go. Kung sino man yon, kapatid, ikaw yun, kinakausap ni Lord. Pastor, kasi magbibitaw ako itong partner na to, makaka-apekto sa negosyo ko. Kapatid, makinig ka. Makaka-apekto sa career ko, makaka-apekto sa growth ko. Kapatid, if it is a wrong partnership, let go. Kasi walang nag-let go para sa Diyos na napahamak. Sino napahamak? Yung nagpapatuloy sa maling partnership. Diyan kayo? Amen. Amen. God owns everything. Amen. He knows the plans that He has for you. Nakuha? Amen. Ano sabi pa? Deuteronomy 8:18. But remember the Lord God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Sino magbibigay sa iyo ng abilidad para yumaman? Diyos din. Ano? Yan? Diyos pa rin. Nakuha? Wala yan sa talino. Marami akong alam. Mga talino. Di rin naman umasenso. Bakit? Kasi nga lahat sa Diyos. Tingin sa akin, buhay mo galing sa Diyos. Hininga mo galing sa Diyos. Trabaho mo galing sa Diyos. Lakas mo galing sa Diyos. Pati blessing mo sa Diyos pa rin ang galing. Ano meron ka? Wala. Lahat galing sa Diyos. Ano kailangan mong gawin, Shirley? Sundan mo salita ng Diyos. Okay ba tayo? Ano pa? Deuteronomy 28:1 and 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Anong sekreto ngayong umaga? Just obey the Word of God. How can you obey the Word of God? Meditate on it day and night. And it will always be on your lips. Dito pa ako mag-end. Ang sabi rito, if you disobey, anong sabi ng 59:2 ng Isaiah? But your iniquities have separated you from your God. See? Pag mali ang ating ginagawa na mangyayari, yan din ang magpapalayo sa atin sa Diyos. 66:80 ng Psalms, if I had cherished sin in my heart, the Lord will not hear me. Tama, kaya hindi tayo mapakinggan ng Panginoon. Kaya yung blessed life, nami-miss natin. Why? Because of sin. What to do? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ano kailangan natin ngayong umaga? If we have wrong decisions, if we made wrong decisions, if we have sins, hidden sins in our hearts, what are we going to do today? Confess it before God. At ang sabi po sa Revelation chapter 2 verse 5, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. As I end, mga kapatid, nakita natin kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin para magkaroon ng blessed life. Amen. Sa Genesis pa lang, gusto ng Diyos i-bless ka talaga. Pero ang tanong, baka yung ginagawa mo, baka yung mga payo na sinusolicit mo, baka hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, sino nag-i-influence sa'yo?
Sino ang nag-influence sa'yo? Is it godly or wicked? Number 3, do not associate. Do not be misled. Bad company, corrupt, good character. Ano dapat gawin? Make it your priority. Make it your joy. Make it, okay, make it your priority. Make it your joy. Ang alin? To meditate God's Word. Focus on it. Wala tayong dapat i-focus sa araw na ito kundi ang salita lamang ng Panginoon. And then meditate on it day and night. The moment you meditate God's Word, you will carefully do what is written in it, and it will always be in your lips, and you will become prosperous and successful. Ngayong umaga po, maaari po ba tayong lahat ay tumayo, sandali?